Hello guys, good afternoon. Ang topic ko po ngayon is peddler apps. So marami na rin po akong nare-receive na katanungan about sa peddler. Ito, gumawa ako ng video, question and answer. So ito, magbabasa ako ng mga comments dito, then sasagutin ko na lang yung mga katanungan. Kasi marami na rin nagtatanong sa akin dito about sa peddler apps. Marami na rin sigurong may business na gusto subukan tong apps na to. Ito yung gamit namin nung nagbabantay ako sa tindahan ng bayaw ko. Lahat na monitor namin, yung benta, kung nagkakaroon ba ng short or yung over. Mag-start na ako magbasa ng comments. Tanong ko lang po kung pwede po ito sa meat shop. Pwede po ito sa meat shop. So kahit ano po yung binebenta nyo, kung ano po yung mga business nyo, pwede po ito. Hindi lang po sa mga pagkain, pwede rin po sa mga appliances, sa mga gamit. So lahat po guys, everything pwede po siyang gamitin. Ito pa yung karugtong ng tanong niya. So paano ko po malalaman anong puhunan ng iba't ibang parte ng baboy? So yung sa amin kasi kalkulado na po ng bayaw ko kapag namimili siya ng paninda, kung magkano yung puhunan niya dun sa kada items. I think ganun din dyan sa inyo sa meat shop. Di ko po kasi alam kung magkano na puhunan sa mga ganyang business. Ayun na yung makakapagkalkula kung magkano nilalabas nyo pera kapag namimili ng mga tinitinda nyo, lods. Yung pangalawang tanong, Sir, paano i-per stick ng Yossi like Marlboro po? Small tindahan lang pero gusto ko po matuto. Napakadali lang po niyan. Kung per tingi yung benta nyo ng Yossi, kapag ipapasok nyo na siya sa peddler, per tingi po yun. Kung ilan ang laman ng nasa kaha, bilangin nyo per tingi. Tapos kung ilan yung bilang nyo, yun yung ilalagay nyo sa peddler. Kasi nga, tingi ang benta nyo So, ganun lang po. Next question, paano po kapag nagbibigay ng discount to some customers? Pwede po ba ma-edit yung amount for that particular customer? Yes po, pwede po. Pwede nyo po yun ma-edit sa peddler apps. Punta lang po kayo dun sa items na bibili niya, tapos i-edit nyo po dun yung details nung items. May tutorial naman po ako dun sa isa kong video kung paano mag-edit gamit yung peddler apps, kung paano maglagay ng mga stocks, ng price. May tutorial po ako dun guys. Panoodin nyo na lang po. Next question, good morning po sir, ask ko lang po, need po ba ng load palagi tuwing nagpapasok ng mga items at pag-inventory? Hindi po loads, pwede po siya offline. Kahit wala pong load, pwede nyo pong magamit yung peddler apps. Boss, pwede ba yan gamitin sa multiple devices? Halimbawa, 2 to 3 persons ang magtutulong-tulong sa pag-input ng new stocks para mapabilis ang trabaho. Opo, yes po, pwede po. Basta make sure nyo na yung tatlong devices na yon ay magkakaparehas ng bilang ng items para magtali-tali ang inyong benta sa inyong mga inventory. So, yun lang po, lods. Eto, may nagtanong, Sir, pwede ba i-install sa laptop? Sa laptop, di ko lang sure kasi cellphone lang po gamit ko Wala po akong laptop, mahirap lang po ako. Mahirap lang po tayo, lods. Pero try mong maghanap mag-search kung merong peddler for pang PC. So, yun po, lods. So, next question. Pag nakakonect po ba sa internet, ma-update ka pag may nabawasan o bumili kahit nasa bahay ka po? Basta pareho account gamit, dalawang phones. Opo sir, ma-update po siya. Once na nakakonect po siya sa internet, ma-update po siya kahit yung gumagamit nasa malayo. So, parang ano lang yan yung parang social media lang yan Kahit nasa malayo yung isa, pwede mo siyang i-message. Pwede ka rin niya i-message. So, ganun din yon sa peddler. So, eto guys, sa mga hindi nakakaalam, pwede po siyang gamitan ng printer. Tapos, pwede kayong gumawa ng resibo. Then, bigay nyo doon sa bumili para meron siyang katibayan. Pwede niyang i-check yung mga pinamili niya. So, eto, nagtanong, pwede po ba mag-print ng receipt kahit offline? Kahit offline, pwede po. Basta i-connect nyo lang sa Bluetooth yung printer sa phone. Yung printer, i-connect nyo sa phone via Bluetooth. So, yan, makakapag-print na kayo ng resibo gamit yung peddler apps. So, yun ang kagandahan yan, guys. Next question, Sir, good PM po. Paano kung may BIR yung store? Kasi kailangang ilista sa ledger.
Yan, apps na po ba yan? Pwede bang gamitin? About sale para sa BIR. Ask lang po, plano mag-business po. Salamat po sa reply. God bless. So, sir, ang use po ng peddler ay para ma-manage mo ng maayos yung sales mo, yung inventory mo, stocks mo, at saka, iba pa. So, para mapadali ang pag-manage mo ng mga items mo sa business mo. So, about sa BIR, wala namang issue dito. Wala namang issue sa connected sa peddler. So, ayun lang guys. Ayun lang, Lods. Next question, eto, magdedepende na ba sa'yo yan, sir, kung magkano ipapatong mo sa mga products ni na binibenta mo? Yes po, sir. Depende po sa'yo kung magkano ipapatong mo sa products kasi ikaw naman po yung gagawa niyan eh. Ikaw din yung mag-e-edit. Basta accurate yung kung magkano yung ipapatong mo sa products na binibenta mo. Kasi baka mamaya, ma-overpricing ka na yan. Makakasuwang ka pa. So, yun lang, Lods. Next question. Ask ko lang po, boss, kailangan po bang naka-wifi ako pag gagamit ako nyan? Pwede naman po naka-data lang. Pwede rin naman po siyang gamitin ng offline. Boss, paano kung nabago yung price na nabili mo? Tapos may dati kang stock na iba yung price. Paano yun? Idadagdag ba sa previous na stock? O si-separate mo na lang kasi nabago yung price sa same items. Ganito yung ginagawa namin dyan, sir. Sineseparate items namin. Gumagawa kami ng new list ng bagong items na nabago yung price. Pinakaubos muna namin yung luma, saka namin ilalabas yung bago. Dapat tanda mo kung ano yung lumang stock. Saka dapat tanda mo din yung sa peddler kung alin yung luma at bago. Para di ka malito kung magkakamukha ng items. Pag-ibahin mo na lang yung name sa peddler para di ka nalilito. So, unahin nyo paubos yung old stock para nakapipo, first in, first out. Kung same items at magkakaiba ng price. So, ayun lang, boss. Next question, nag-autoless po ba ito sa inventory kapag may mga na-out na paninda? Opo, autoless po siya, Lods, kapag in-scan nyo na yung barcode. So, kapag may bumili sa inyo, kusa po siyang mababawasan yung bilang ng stocks kung ano yung inedit nyo dati. So pag may bumili, mababawasan yun, Lods. So next question, mag-automatic na bang mababawas sa inventory kahit wala pong barcode? So opo, kahit walang barcode, automatic po yung magbabawas. So once na may bumili sa inyo, Lods, automatic po na mababawasan po kahit wala pong barcode. Basta i-minus mo siya manual dun sa peddler sa application. I-minus mo siya ng manual. So kung wala namang barcode yung items, so hindi mo siya hindi mo ma-i-scan ng cellphone. So pwede mo siyang i-minus ng manual. I-edit mo na lang. Ito Sir, pag mayroong bumili, pwede ba gumamit ng barcode para madali mahanap? So pabor ako dyan, sir. Mas madali pong mahanap yung items kapag babarilin nyo lang yung barcode. Kung maghahanap ka ng manual tapos hindi mo pa masyado kabisado kung saan banda nakasave yun, so medyo matatagalan. Mas maganda kung naka-barcode, babarilin mo na lang. Sir, good morning. Yung nasa void tabs po ba, pwede po matotally delete or hindi na? Nagpa-practice pa lang kasi ako hanggang receipts. 6 na po ang nagagamit ko, kaka-practice. Gusto ko po sana i-delete para mag-start ulit sa receipt 1. So ito, kapag nag-void ka po ng items, example ngayong araw na to, mawawala na po yun dun sa completed dun sa orders. Then malilipat na siya sa void list. So meron yung void list, guys, hanapin nyo lang dun. Then the following next day ay matotally deleted na siya. Hindi mo na siya makikita dun sa void list. So, ayun lang po, guys. Ito, ask lang po, sir, paano mag-invite ng customer sa peddler? Lods, punta ka sa store dashboard sa bandang ibaba ng apps. Tapos, click mo yung store link, settings, then share a link mo, then send mo through messenger sa friends mo sa FB. Kung sino man yung mga suki mo na customer. So, yan. Yung kagandahan yan, guys. Pwede mong i-share yung store. Yung store nyo through messenger, pwede mo siyang i-share sa mga suki nyong mamimili. So paano po kung may returns?
i-cancel nyo lang po yon or yung void. So katulad po nung sinabi ko kanina. Next question, tanong lang po, ano yung BC coin po? Can we use it po? BC coin? So about BC coins, hindi ko pa po siya na-explore, pero pagkakaalam ko po ay may gamit po siya. So yung sa peddler, more on inventory and paglalagay lang ng stocks yung gamit namin. So about sa BC coins, hindi ko pa po siya na-explore guys. So ito, okay lang po ba kahit walang barcode? So ito, nasagot ko na to kanina. So pwede po kahit walang barcode, basta tandaan nyo naman yung price ng items. So yun lang guys. Mag-aabang ulit tayo ng mga bagong katanungan about sa peddler apps. So sa mga nagbabalak mag-business dyan, gamitin nyo tong peddler apps. Napakaganda nito guys. Isa ito sa mga marerecommend ako sa inyo na apps pagdating sa pagbi-business. So thank you guys. Thank you mga lods. Take care and God bless. Mabuhay po kayong lahat.